Hey, hola! Narito si Mr. Resumen. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang isang pelikulang science fiction na pinamagatang Lifelike. May mga spoiler sa unahan, makinig, mag-ingat. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita kina Sophie at James. Sila ay bagong kasal na mag-asawa. Habang naghahalikan sila, nakatanggap si James ng tawag na patay na ang kanyang ama. Mula noon, lumipat sina James at Sophie sa marangyang bahay ng kanyang ama. Bukod sa isang marangyang bahay, minana rin ni James ang trabaho ng kanyang ama. Sa kabilang banda, hindi sanay si Sophie sa ganitong buhay na puno ng luho. Ayaw niyang may kahit sinong katulong na magsilbi sa kanya kahit masaya namang nagtatrabaho ang mga katulong. Patuloy pa ring ayaw ni Sophie na may ibang kasama maliban sa kanilang dalawa, kaya sa huli ay pinaalis ni Sophie ang lahat ng katulong sa kanyang bahay at binigyan sila ng 2 taong sahod. Si James na nalaman nito ay nadismaya kay Sophie noong una dahil para sa ganon kalaking bahay ay dapat may katulong na magsisilbi sa kanila kahit na sa huli ay sumunod si James at tinanggap ang gusto ng kanyang asawa. Pagkatapos noon ay uminit ang kanilang sandali, kaya nagkaroon sila ng isang napakaapoy na gabi. Kinabukasan, habang abala si James sa trabaho, tinawagan siya ni Sophie dahil kailangan niya ng tulong para paandarin ang lawnmower. Kaya gabing inayos ni James ang makina pero di na niya napaandar. Di pa sanay si Sophie sa bagong buhay at si James ay laging abala sa trabaho kaya nagreklamo na naman si Sophie kahit siya nagtanggal sa lahat niyang katulong. Kaya pagkatapos nito, nagpasya si James na pumunta sa isang kumpanyang gumagawa ng mga modernong robot na eksaktong kamukha ng mga tao. Ang mga robot ay pinapaupahan sa mga kliyente bilang mga tagapaglingkod. Sa kumpanya, magrerenta sana si James ng magandang robot na ito pero hindi pumayag si Sophie dahil masyado itong maganda at perpekto para maging katulong sa kanilang bahay. Natatakot si Sophie na magselos sa robot. Sa huli, nagkasundo silang dalawa na kumuha ng lalaking robot na ang pangalan ay Henry para maging katulong sa kanilang bahay. Noong una ay wala namang naging problema. Si Henry bilang robot ay naghahanda ng almusal tuwing umaga at nagugupit ng damo ayon sa utos ng kanyang amo. At isang araw, nang magbibihis na sana si Sophie, hindi niya inaasahang nasa kanyang kwarto si Henry at sinabi ni Sophie kay Henry na lumabas doon. Si Sophie, na hindi komportable kay Henry, ay nagsimulang magreklamo kay James habang ito ay sobrang abala sa trabaho hanggang sa kalaunan ay lalo nang lumayo ang kanilang relasyon. Dahil doon, nagsimulang mapalapit si Sophie kay Henry. Nakaramdam ng pag-iisa si Sophie dahil bihirang umuwi si James kaya sinubukan ni Sophie na mas maglaan ng oras kasama si Henry. Sinabihan ni Sophie si Henry na magbasa ng isang librong naglalaman ng mga emosyon at damdaming nararamdaman ng mga tao pero hindi niya dapat ibinigay ang libro dahil matututuhan niyon ng kanyang artificial intelligence system kaya magkakaroon si Henry ng damdamin at makakaramdam ng pag-ibig tulad ng mga tao. Pagkatapos noon, isang gabi ay nagising si Sophie dahil may narinig siyang kung ano sa labas ng kanilang bahay. Lumabas siya ng bahay at lumabas na si Henry ay natutulog sa labas nang walang suot na anumang damit. Pagkatapos ay may lumitaw na eksena kung saan sinasabi ni Henry na nangangarap siyang maging tao. Kinabukasan, sina James at Sophie na nakaramdam ng kakaiba kay Robot Henry ay agad na pumunta para makipagkita kay Julian, ang may-ari ng kumpanya ng mga robot. Sinabi ni Julian na iyon ay dahil masyado nilang pinaunlad ang emosyon ni Henry at dahil tinatrato nilang dalawa si Henry na parang tao. Pagkatapos noon, sinisi ni James si Sophie dahil masyado itong malapit kay Henry. Ginugugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa bahay kasama si Henry. Isang gabi nang umuwi si James mula sa trabaho, nakakita siya ng sulat ni Sophie para kay James na matagal na pala nitong isinulat noong kakalipat pa lamang nila sa bahay. Binasa ni James ang sulat at pagkatapos noon ay siya na ang nagkusang maglagay ng mga kandila sa kanilang kwarto para yayain si Sophie para gumawa ng delisyoso na iintindihan niyo na, hindi ba? Pero sa kasamaang palad ay tinanggihan siya ni Sophie. Kinabukasan, litong-lito si James sa kanyang trabaho samantalang abala naman si Sophie sa pakikipag-usap kay Henry. Sinabi nito na nakakaramdam siya ng emosyon at pakiramdam niya ay nakaprograma siya para pasayahin si Sophie. Aling naintindihan ni Henry ang ibig sabihin at sinabi niyang pagsisilbihan niya sina Sophie at James nang walang anumang limitasyon. Kasama na ang tsaka-tsaka kasama silang dalawa. Sa sandaling ito, nagsisimula ng magustuhan ni Sophie si Henry. Nananaginip pa nga si Sophie na nagkakaroon sila ni Henry ng mga gabing puno ng tsaka-tsaka. Nang umalis si James para magtrabaho, aksidenteng naiwan ni Sophie na bukas ang pinto ng kanyang kwarto at napabuntong hininga siya sa kama para marinig ni Henry ang kanyang sariling delisyoso.
Nang makaramdam siya ng kasiyahan, lumabas si Sophie at nakita niya si Henry na nakatingin lamang sa kanya. Hiniling din ni Sophie kay Henry na samahan siya sa paglangoy at lumabas na hindi pa pala umaalis si James papunta sa trabaho. Nagselos siya nang makita ang pagiging malapit nila. Pumunta si James para kumonsulta kay Julian tungkol kay Henry. Sinabi ni Julian na ang kilos ni Henry ay tutugma sa kung ano ang gusto ng kanyang amo. Kaya kung gusto ni Sophie si Henry, magugustuhan din ni Henry si Sophie. Kaya sinabi ni James kay Henry na huwag nang makipag-ugnayan pa kay Sophie, pero nagsumbong si Henry kay Sophie na sa huli ay naging dahilan para muling mag-away sina James at Sophie. Kaya umalis si Sophie ng bahay ng ilang araw. Sa sandaling ito, sina James at Henry na lamang ang magkasama sa bahay. Nang hilingin ni James ang kanyang labaha kay Henry, lumapit ito ng walang suot na damit. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Henry na gusto lang niyang pasayahin silang dalawa. Nang ahita ni Henry ang balbas ni James, bigla itong lumapit at kaagad na hinalikan si James. Si James, na hindi nagkaroon ng tsaka-tsaka kasama si Sophie noong gabing yon, ay agad na ibinuhos ang kanyang pagnanasa kay Henry at nagkaroon ng isang napakatinding gabi ng tsaka-tsaka. Kinabukasan, tila hindi maalala ni James ang nangyari kagabi. Inisip niyang panaginip lamang iyon kaya dumiretso siya sa kanyang opisina. Sa kanyang opisina, niyaya ni James si Sophie na bumalik sa bahay. Pero hindi pa rin matanggap ni Sophie si James pabalik. Lumalabas na palihim palang umuuwi si Sophie tuwing pumapasok si James sa trabaho. Gusto lang niyang makipagkita kay Henry dahil naiinitan si Sophie para sa kanya. Kaya ginagawa ni Sophie ang delisyoso kasama si Henry. Nang sabihin ni Henry ang te amo, nagulat si Sophie dahil di siya dapat nakaprogramang mahalin ng kanyang babaeng amo. Pero inosente niyang sabi gusto lang niyang pasayahin ang kanyang amo kaya sinabi niya ang te quiero kay Sophie. Sa puntong ito, lumagpas na si Henry sa linya. Nang umuwi si James ay natagpuan niya si Sophie na nakaupo sa tabi ng apoy at sinabi ni Sophie na hinalikan siya ni Henry. Nadismaya si James kay Sophie dahil sa totoo lang ay ginagawa ng robot na si Henry ang gusto ng kanyang amo at kapag hinalikan ni Henry si Sophie, ibig sabihin niyon ang gusto ni Sophie. Umapit din si James kay Henry at sinuntok niya ito. Pagkatapos ay pinatay niya ang kama ni Henry para hindi ito makabangon. Kinabukasan, hinihintay ni na James at Sophie ang pagdating ni Julian. Dahil masyado itong natatagalan, umalis si James papunta sa trabaho. Biglang dumating si Henry at tinanong si Sophie, "Bakit mo pinatay ang kama ko? Ano ang mali sa akin?" Ipinaliwanag din ni Henry na nakaprograma lamang siya para pasayahin sina James at Sophie kaya ginawa niya ang gusto ng kanyang amo. Ikinuwento rin ni Henry kay Sophie ang tungkol sa matinding gabi ng tsaka-tsaka na nangyari sa kanila ni James. Hindi nagtagal, dumating si Julian sa bahay pero kinailangan ni Sophie na pumunta para makita si James sa kanyang opisina. Sa puntong ito ay may napansin tayong kakaiba. Ang mga pasa sa mukha ni Henry matapos siyang masuntok ni James ay hindi dapat naroon dahil si Henry, tandaan natin, ay isang robot. Lumapit din si Julian kay Henry at inutusan itong pumunta sa kanyang kama pero napagtanto na ni Henry na pinagsisinungalingan siya ni Julian sa buong panahong ito. Biglang bumalik ang eksena kay Sophie na galit dahil nakipagtalik si James kay Henry pero ipinaliwanag ni James na ginawa niya iyon dahil tinanggihan siya nito nang yayain niya itong magmahalan noong gabing iyon. Kaya sa huli ay kay Henry niya ibinunton iyon. At ayon, dahil parehong nagkamali ang dalawa, sa huli ay nagkabati rin sila. Nang makauwi sila sa bahay, nagulat sila kay Henry na nasa labas ng walang suot na damit. Napagtanto na ni Henry na tao pala siya sa buong panahong ito. Nagsinungaling si Julian kay Henry at sa lahat ng peking robot sa kanyang kumpanya. Inampon sila ni Julian at pinalaki para maging mga robot mula pagkabata hanggang pagtanda. At syempre, para lang iyon sa negosyo. Kinumpis ka rin ng Federal Bureau of Investigation ang kumpanya ni Julian at iniligtas ang lahat ng tao na ginawang mga robot. Kailangan nilang makatanggap ng mas maraming paggabay dahil na brainwash ni Julian ang kanilang mga utak. Pagkatapos, umuwi sina James, Sophie at dalawang miyembro ng Federal Bureau of Investigation para hanapin si Henry. Ang dalawang miyembro ng Federal Bureau of Investigation ay agad na nabaril at napatay ni Julian. Sinabi ni Julian na sinira ni na James at Sophie ang negosyong binuo niya kasama ang ama ni James. Ikinuwento rin niya ang pinagmulan ni Henry na isang sanggol na inabandona at may mga pasa at sa huli ay inampon siya ni Julian para maging isang peking robot.
Nang gusto niyang barilin sina Sophie at James, biglang dumating si Henry at pinatay si Julian. Pagkatapos ay kumuha si Henry ng kutsilyo at hiniwa ang kanyang tiyan dahil gusto niyang patunayan na tao siya. Habang naghihingalo si Henry, humingi rin siya ng tawad kina James at Sophie dahil sinira niya ang kanilang tahanan, pero sinabi nila, "Ikaw ang nagturo sa amin na magmahalan at tanggapin ang kapintasan ng isa't isa. Mahal ka namin, Henry." Napakalungkot ko, sumpa man. Sa wakas, namatay si Henry. Pagkalipas ng 5 taon, tumanda na sina James at Sophie at mayroon silang isang anak na pinangalan ng Henry bilang parangal sa kanya. At dito nagtatapos ang napakagandang pelikulang ito. Mag-subscribe para makakita pa ng mas marami pang video na tulad nito, i-activate ang notifications at mag-iwan ng like para makatulong sa channel. Salamat sa panonood.